Samantala, lumabas sa investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na walang nangyaring riot sa New Bilibid Prison noong Setyembre 28 kung saan napatay ang high-profile inmate na si Tony Co at nasugatan ang tatlong iba pa kabilang na si JB Sebastian. Ayon sa PNP, CIDG inamin ng inmate na si Tomas Doniña na sinaksak niya si Sebastian sa utos ng isa nilang kaibigan upang pigilan umano itong tumistigo laban kay Senadora Laila de Lima. Ang ulat alamin natin mula sa aming kasamang si Jervis Manahan. Wala raw nangyaring riot sa New Bilibid Prison noong September 28. Araw kung kailan nasawi ang inmate na si Tony Co at nasaksak ang high-profile inmate na si JB Sebastian. Yan ang inilahad ni Police Superintendent Francisco Ebreo nang ipresenta ang kanilang findings sa House Subcommittee on Correctional Reforms. Base raw sa kanilang investigasyon, dalawang magkahiwalay na stabbing incidents lang ang nangyari sa loob ng kulungan. Una ang pagsaksak ng inmate na si Clarence Dongail kay Tony Co para pigilan ang kanilang pot session na naganap sa selda, na siya ring ikinamatay ni Co. At pangalawa, ang pagsaksak ng inmate na si Tomas Doniña kay JB Sebastian na nasa mess hall noon. Ayon kay Ebreo, umamin si Doniña na politika talaga ang rason kung bakit nasaksak si Sebastian. Inmate Doniña averred that he take the opportunity to stab JB Sebastian in order to prevent him from testifying in the House inquiry. Isang kaibigan daw ni Doniña ang kumuusap sa kanya para patahimikin si Sebastian mula sa pagtestigo laban kay Senadora Laila de Lima. Na-establish nyo ba? Sino naman ang bakit yun ang motibo ni Doniña at kung may nag-utos sa kanya, sino ang nag-utos sa kanya na wag saksakin si JB Sebastian para hindi ito makapag-testify? Were you able to establish that in your investigation, Mr. Chair? Yeah, go ahead, Your Honor, sir. Superintendent MPU. Ayon, sir, sa sinumpang salaysay ni Tomas Doniña na ibinigay niya noong ika-8 ng October 2016 sa harap ni Atty. Rigel Salvador at Atty. Dimiter Huerta, ay inilahad niya na noong September 28, 2016, bandang 7:45 ng umaga, ay pinatangkan niyang patayin itong si JB Sebastian sa kadahilan ng may kumausap sa kanya na isang dati niyang kasamahan sa Philippine Navy na dapat ay gawan niya ng paraan na mapatahimik at mapatay si JB Sebastian para hindi siya makapagsilta laban kay Ma'am Laila de Lima ukol sa paglaganap ng droga sa New Bilibid Prisons. Hindi na pinangalanan ng CIDG ang tauhan ng Navy na nag-utos para ipapatay si Sebastian. Dito na uminit ang ulo ng ilang mambabatas dahil tila nag-stagnate o hindi natapos ng CIDG ang kanilang investigasyon. If you tell me that it was held in abeyance already for about 2 months or 1 month, therefore, the next question that I am going to ask you is, why do you allow it to stagnate to so long without conducting any action? Because, sir, as I mentioned earlier, sir, that there was already conclusion, sir. We have already concluded the investigation. Bukod pa dito, hindi raw nakuhanan ng CCTV footage ang mismong pananaksak dahil wala raw CCTV sa mga pinangyarihang lugar. Ayon sa CIDG, fact-finding lamang ang ginawa nilang investigasyon kaya hindi nila balak kasuhan ang tatlong nasa likod ng pananaksak. Bureau of Corrections o ang pamunuan daw ng NBP ang dapat magsampa ng kaso laban sa mga nasa likod nito. Pero wala pa raw silang kaso inihahain hanggang sa ngayon. Nanindigan din sila na walang pananagutan ang mga opisyal ng PNP Special Action Force na nagbabantay sa Bilibid noong mga panahong yun. Ipagpapatuloy daw ng CIDG ang investigasyon lalo na't hindi basta-basta ang mga inmate na sangkot dito. Pero paano kala nila sa ngayon, mas higpitan ang seguridad sa New Bilibid Prison para hindi na maulit pa ang mga ganitong insidente. Sinaksak daw ang Bilibid inmate na si JB Sebastian
para hindi makatestigo. Yan po ang lumabas sa investigasyon ng PNP. Inamin naman mismo ng sulaksak kay Sebastian na isang taga-Philippine Navy ang nag-utos sa kanya na patahimikin si Sebastian. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi riot, kundi dalawa magkahiwalay na insidente lamang ng pananaksak ang naganap noong September 28 ng umaga sa New Bilibid Prison Building 14. Ayon yan sa ulat ng Philippine National Police sa House Subcommittee on Correctional Reforms. Patay dyan ang high-profile inmate na si Tonico at nasugatan ng 3 iba pa, kabilang na si JB Sebastian. Inamin daw ng inmate na si Tomas Doniña sa kanyang affidavit kung bakit niya pinagtangkaan ang buhay ni Sebastian. Pinagtangkaan niyang patayin itong si JB Sebastian sa kadahilanan may kumausap sa kanya na isang dati niyang kasamahan sa Philippine Navy na dapat ay gawan niya ng paraan na mapatahimik at mapatay si JB Sebastian para hindi siya makapagsilta laban kay Ma'am Laila de Lima ukol sa paglaganap ng droga sa New Bilibid Prison. Hindi pinangalanan ng taga-Philippine Navy. Wala rin daw matibay na ebidensya nag-uugnay sa taga-Philippine Navy na ito sa planong pagpatay kay Sebastian. Sa nakuha naming affidavit ni Sebastian, sinabi nitong bago siya sinaksak ay kinumpronta muna siya ni Doniña at ng inmate na si Clarence Donggail tungkol sa umunoy plano raw ni Sebastian at isa pang inmate na ipapatay ang asawa ni Donggail. Sa kabila ng findings ng PNP, wala silang inihaing reklamo laban kanino man. Bahala na raw rito ang Bureau of Corrections. Kaya naman, nasermonan sila. Your Honor, we're just following the right procedure. That is the similar case with the Mama Masapano investigation. I find this very illogical, if not revolting, the system of our investigation. Lumabas din sa findings ng PNP na walang pananagutan ng Special Action Force na siya nagbabantay sa Bilibid, pati na ang Bureau of Corrections at NBP. Wala ang mga opisyal ng Bureau of Corrections at NBP sa pagdinig dahil may planning session daw sila. Dadalo na lang daw sila sa mga susunod na pagdinig. Okay, so we now recognize Congressman Harry Roque. Thank you, Mr. Chair. So, Mr. Sebastian, simulan natin kung ano yung klaro. Sang-ayon sa'yo. Correct? Sang-ayon sa'yo, hindi ka nangalakal na pinagbabawal na droga bago ang December 14 raid. Nililinaw ko po rito since 2001, nangalakal na po kami ng droga. Pero mula nung hindi ka nangalakal ng droga para sa kampanya ni Laila de Lima hanggang matapos yung December 2014 raid. Yun po, malinaw. Now, sinabi mo rin na nagbigay ka ng pera kay Secretary Laila de Lima. Opo. Now, itong mga perang binigay mo kay Secretary Laila de Lima, saan galing itong mga salaping ito? Droga din po. Doon sa pangangalakal ng droga. At sinabi mo, ang unang perang binigay mo kay Jonel. Tama? Opo. At magkano yung unang binigay mong pera? 2 million po. 2 million ba? Yung Opo. una mong binigay kay Jonel? Opo. Yung bago magpasko, sang-ayon sa affidavit mo, 5 million. Hindi po. 2 million. Opo. Okay. Matapos yon ay eto na yung insidente na nagbigay ka ng 2 million din Opo. na iniwan mo sa office ni Direktor Opo. Bukayo. Opo. Na ang sabi ni Secretary Laila de Lima, iwan mo na lang dyan, wala si Jonel. Opo. So ang pagkakaintindi mo doon, siya nang tatanggap ng pera dahil wala si Jonel. Of course, dalawa lang po kami kasi nag-uusap sir. Now, yung pagkakataon na yun, 2 million na yun, galing rin sa droga. Opo. Matapos yan, ikaw ay nagbigay at nagkalap ng magkano pang salapi? Additional po na 6 million po. Additional 6 million. At kanino mo binibigay itong additional 6 million? Through Junel Sanchez na po. Now, balikan natin yung unang 5 million, na 2 million na binigay mo kay Jonel. Saan ba mo binigay itong perang to? Sa office po ng BTV3. BTV3. Opo. Kasi doon ka nagpipirme, no? Opo. Now, yung mga sumunod na halaga na ibinigay mo kay Jonel, saan naman nangyari ito? Doon na rin po. Doon na rin. Opo. Now, napakalalaking halaga nito, no? 2 million. Paano mo binibigay sa kanya? Nakabalot beton? Nakabag? Paper bags po. Ganyan lang po 2 million eh. Pagbago po yung tigo 1,000 peso bill. Okay. Pero ang binibigay mo, mga 1,000 peso bill. Opo. Saan mo makinukuha itong mga bills na ito pag binibigay mo kay Jonel? Maliit pa ho ang 2 million sa loob ng Bilibid. Actually, makakita kayo ng 30 million dyan nagsusugal a night. Okay. So,
Sa loob lang talaga yan. Kapwa preso nagbibigay sa'yo. Noong Opo. halagang yan. Oo. Okay. Now, malinaw din at walang kaduda-duda na tumutol ka matapos ang raid at matapos ka magbigay ng 10 million, tumutol ka na ilipat ka sa Building 14. Opo. At ang sabi mo nga, ang ginawa mo para wag ka mailipat sa Building 14, pinasulatan mo sa abogado mo. Opo. Wala ka na ibang ginawa. Wala na po. Legal po ang lahat ng ginawa ko. So itong malinaw. Opo. Pumunta ngayon tayo sa hindi malinaw. Ang sinasabi mo, hindi ikaw ang pinaka-ma-impluwensyang commander sa Muntinlupa. Opo. Bagamat ikaw ay nahalal ng mga commander para mamuno sa lahat ng commander. Opo. Bagamat ikaw ang nagpapatakbo ng BCT4 o BCT3, yung television station ninyo. Opo. Wala lang ibang ganong preso na may ganyang pribilehiyo. Ikaw lamang. Opo. Now, But I cannot consider that as a privilege, sir. Halos hindi ko na maasikaso ang dalaw ko dahil sa dami ng trabaho ko sa loob. now, naalala mo rin na ikaw ay tinape ng isang American documentary. Yes, sir. Ano yung documentary na yon? Discovery Channel po. Discovery Channel. Opo. Now, unang-una, paano ka na-interview ng Discovery Channel? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na ma-interview ka ng Discovery Channel? It was an instruction, sir. Utos po sa akin ni Direktor Pangilinan na magpa-interview ako sa Discovery Channel. Now, naalala mo ba yung mga pinagsasabi mo doon? Yes, di ba yung host, tinatanong, bakit napaka big boss ng dating mo? Hindi mo naman dininay doon sa documentary na yon na ikaw talaga ang big boss ng Muntinlupa. Wala po akong binanggit na ganun. Pero may pinakita doon na struktura. Nakita mo yung portion na yon? Structure of what, sir? Ng hierarchy ng mga preso doon sa documentary na yon. Yes, sir. Naalala ko po yun. At naalala mo, ikaw nasa taas. Yes, sir. Ayaw mo pa rin aminin ikaw pinaka-influential na preso sa Muntinlupa. Naalala ko po yung sagot ko diyan eh. I am a servant and as a king at the same time. Sinabi ko sa kanya. Hindi niya tanggapin yung pagiging hari ko. Kasi sa totoo lang, ang tawag sa akin yan, Chief Balagong. Okay, pero ikaw lang ang servant and king sa Muntinlupa. Wala nang iba. Depende po yan sa personal na perception. Oo, hindi. Depende po sa personal na Ano perception. naman personal? Ako nagtatanong dito, oo, hindi. Dahil ikaw nag-immunity. Magsasabi ka ng totoo. Sumagot ka, oo, hindi. Depende po yan sa personal na perception. Ano namang personal yan? Ano kailangan kong Katulad ko, ma-consider? sinasabi ko po na ako ay servant. Pero ang tingin nyo sa akin ay king. Hindi po tayo matatapos magdiskusyon dito. Dahil ang Okay tingin ko, servant nga, ako ang tanong ko, wala lang ibang ganun na posisyon. Meron po kasi meron po 12 gangs eh. Hindi lang naman po ako nag-iisang gang leader sa loob. Meron kaming 12 gang sa loob na bumubuo dyan sa 14,000 inmates. Okay. Pero inamin mo na nga na lahat sila hinalal ka, pinaka-leader.